Ano dapat yung baon-baon mo? Yung dapat na meron ka lagi kapag kaharap ka ng immigration officer. Lalong-lalo na kapag first-time traveler ka. Ano ba yung mga documents na pin-repair mo bago ka magpunta o humarap dun sa immigration officer? So ano naman yung mga itinanong na ng immigration officer sa'yo? What is up guys? Welcome back to our channel. And for today's video, ito na nga yung kanunod ng video natin na ginawa tungkol sa tourist visa ng kapatid ko dito sa Canada guys. So ayan dyan sa likod. Ayan siya. Nakita nyo naman nag-i-snow ngayon dito sa amin sa Nova Scotia, Canada, Sag Harbor. So guys, for today's video, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga immigration question na tinanong sa kanya nung papunta o papasok siya dito sa bansang Canada guys. So papasok lang kami dito sa sasakyan and mabilis na transition lang. Let's go! So, ayan guys, nandito na kami sa loob ng sasakyan at sobrang lamig nga naman dito sa Canada guys, no? Nag-i-snow pa ng ganyan sa labas. So, umpisa na natin guys. So, sa pagsisimula ng video natin na to, nais ko lang pasalamatan ng mga subscriber natin na patuloy na nanonood sa ating mga video na ginagawa patungkol dito sa buhay natin sa Canada. At ngayon nga, kasama na natin sa journey sa buhay natin dito sa Canada, si Melody, ang kapatid ko, na sumunod sa akin guys. So, ngayon nga guys, sa mga hindi pa nakapanood ng video na ginawa natin na tourist visa from Philippines to Canada, ito yung video na yun guys. Kung gusto nyo siya i-check o kung gusto nyo mapanood, nasa description box yung link. And click nyo din to, yung dito sa may pinaka corner, click nyo din yan guys para mapunta kayo sa link ng video natin na yan. Marami na din tayong views dyan, nasa almost 2,000 views na din ang video natin. Kaya ako pala nagawa tong video na to guys dahil din sa mga nagko-comment and then para nating idea sa mga tao na naghahanap o naghihingi, parang kumukuha ng guide o ng tips kung paano nga ba sagutin yung mga immigration question, kung ano ba yung mga tinatanong pagpapalabas ka ng bansang Pilipinas. So sa video natin na to guys, itatakil natin yung mga question na na-experience ng kapatid ko na tinanong sa kanya na immigration officer sa bansa natin sa Pilipinas at dito sa bansang Canada. Disclaimer lang po guys, bago nating simulan itong video natin or yung question natin sa kapatid ko tungkol sa topic natin for today is lahat ng mapapanood dito guys is based lang po sa experience niya. I hope na makatulong nga itong video na to guys and panoorin nyo hanggang dulo. So umpisa na natin yung mga katanungan natin sa kanya guys. Mag-aalala reporter tayo for today. Pwede na! So ito guys, question na natin. Question number 1 para kay kapatid. Ang question natin sa kanya is, since first time traveler ka and solo traveler, unang beses mong aalis ng Pilipinas, anong pakiramdam mo o anong mga nasa isip mo nung nasa harapan ka na ng booth ng immigration officer, nung i-interviewin ka na ng immigration officer? Para to sa mga viewers natin na mga bago lang din na makaka-encounter ng immigration question. Ano yung ginawa mong preparation? Ano yung mga documents? Ano yung look mo? Ano yung mga napapansin mo? Mga ganyan. Share mo sa kanila. Una, yung pagkagaling ko sa check-in counter kasi, diretso na ako ng immigration. Pagpasok ko pa lang doon, gabi kasi ako aalis. So, medyo konti lang yung tao. Hindi siya ganun karami. Then, pagpila ko doon, 5 tao kami nakapila. Lumipat ako ng immigration officer kasi tinitignan ko isa-isa kung matagal mag-interview. Kasi yung mga mabibilis mag-interview lang, dire-diretso lang sila. Meron din isa, matagal mag-interview. So, lumipat ako. Then, dun sa nilipatan ko immigration officer, okay naman siya. Palangiti naman siya. Kaso nga lang siguro kasi nakitaan ako ng red flag na tinatawag. Kaya, madami siyang tinanong na questions. So, bakit ka lumipat? Nandun ka na sa harapan ng isang immigration officer. Hindi ka ba kinabahan? Ano bang nasa isip mo nun? Bakit ka lumipat pa? Hindi, bali, wala pa naman ako sa harapan. Nasa line pa lang ako. Wala pala So, lumipat ako kasi matagal siya mag-interview. Tapos, ang dami niyang documents na pinapakuha dun sa nasa harapan niya. So, sabi ko, ilipat ako ng officer habang hindi pa niya ako tinatawag. Ang tanong, nakatulong ba yun? Hindi rin. Oh. Ba't ka pa lumipat, di ba guys? Madami rin tinanong sa akin. Okay. Ano naman yung dapat na sa tingin mo na masasabi natin sa mga viewers natin and sa mga future na papunta dito sa Canada at may interview na immigration officer, no? Ano dapat yung baon-baon mo? Yung dapat na meron ka lagi kapag kaharap ka ng immigration officer. Lalong-lalo na kapag first time traveler ka. Share mo naman sa kanila kung ano yung baon-baon mo. Yeah, boy. Unang-una dapat prepared ka. Pangalawa, confident ka. Pangatlo, consistent ka. Iyon!
So yung guys, yung tatlo na importante na dapat na baon-baon mo pag haharap ka ng immigration officer at papaalis ka ng bansang Pilipinas, hindi lechon. Bawal yung guys sa airport guys, kaya huwag kayo magdadala ng mga ganyang bagay sa airport. Second question tayo guys, let's go! So bakit namin nasabi na kailangan mong maging prepared? Una guys, ano ba yung mga documents na pin-repair mo bago ka magpunta o humarap dun sa immigration officer? Bale, ang documents na... Wait. Bawal bumali ha! Wala ka magtahod! Okay, bana! Bale, ang... Wala kang bali! Oh. Ang documents na pre-repair ko is more on documents ni Kuya. Kasi syempre, yun naman ang hahanapin ng immigration talaga. Unang documents, passport copy niya, PR card niya, work permit niya, driver's license niya, tapos invitation letter na galing sa kanya, pirmado niya rin, tapos account ko sa Grab if ever natanungin, then birth certificate namin dalawa. So ayan yung 7 documents na dala-dala niya nung return ticket pa pala. Oy, return ticket, may bawal pa guys. So ayan yung 8 documents na dala-dala niya bago siya magpunta doon sa immigration or humarap sa isang immigration officer. Kailangan ba yung mga documents na yon nakalabas kaagad, nasa bag mo, o ano mabibigay mo sa kanilang tip? Bale kasi sa akin, ang nakalabas lang, passport saka boarding pass. Then yung mga documents ko nasa bag lang. Nung tinanong siya kung nasa yung documents ng kuya ko, saka ko lang siya nilabas. Okay. So ito na guys, ito na nga. Bali nandun na siya, kausap niya na yung immigration officer face to face. So ano naman yung mga itinanong na ng immigration officer sa'yo na napili mo na hindi naman pala nakatulong sa sinabi mo. So yun na. Oh guys, ano na yung mga tanong? Ito na yung mga tanong guys, makinig na tayo guys sa kanya guys ha. So first question, ano yung mga tanong? Ang una niyang tanong, saan ka pupunta? Tapos yun nga, binigay ko muna yung passport sa boarding pass ko. Saan ka pupunta? Sabi ko, Canada po. Saan yung mo, pinaka-destination mo, final destination? Sabi ko, Halifax, Canada. Final destination guys, mukhang masama yung guys. Sabi ganun, walang ganun. Tapos yun, pangalawa, sino pupuntahan mo? Sabi ko, kuya ko po. Tapos, anong gagawin mo doon? Sabi ko, magse-celebrate po siya ng birthday niya. Pupuntahan ko lang po siya. Tapos, may documents ka ba ng kuya mo? Sabi sa akin. Sabi ko, meron po. Sabi niya, akin na. Sabi niya, akin na yung document. Tapos yun, kinuha ko na sa bag ko yung documents ng brother ko. Tapos, nung inisa-isa niya, sabi niya, anong pangalan ng mother mo? Nung pagkadalaga niya. Then, tinignan niya yung birth certificate namin dalawa. Yun, sinabi ko yung pangalan ng mother namin. Tapos, employed ka ba? Sabi sa akin. Opo. Tapos, saan ka employed? Anong company mo? Sabi ko, sa Grab po. Grab Food. Pinakita ko lang yung account ko sa GrabFood, tapos okay na siya. Tapos sa invitation letter mo, pinadaan mo ba to sa Philippine Embassy? Siguro ang authorized ba? Sabi ko, hindi po. Bali, yan lang din po yung pinasa ko sa IRCC, yun. Yes! Tapos sinanapan niya ako ng AOSG, Affidavit of Support and Guarantee. Sabi ko, wala po akong AOSG. Tapos sabi niya, bakit? Yun yung tanong niya, kinabahan na ako doon, bakit? Kasi yun talaga yung pinaka dapat na documents mo once na fully sponsored ka. Sabi po sa balita kasi suspended siya, kaya hindi na po kami kumuha. Tapos yun, nag-stop na siya doon. Hinanap yung return ticket ko, then binigay ko yung return ticket ko. Tapos sabi niya, kailan ka babalik dito sa Pilipinas? Sabi ko, nakamali pa nga ako, February 5 po. Sabi niya, hindi pa February 7? Sabi ko, ay opo, February 7 po ako dadating. Tapos, sabi niya, solo traveler ka? Tapos, first time traveler ka? Sabi ko, opo. Tapos yun, nakita ko siya, may sinusulat na siya sa papel. Medyo matagal na rin kasi ako sa immigration, mga 30 minutes na ako sa kanya. Alam ko na parang second interview talaga ako. Since solo traveler, first time traveler, tapos babae pa ako, tapos wala pa akong AOSG. So yun, second interview talaga ako. Well, it's not because na babae ka or other gender. Wala naman yun sa ganun. Kumbaga, ano lang yun talaga. Talagang na red flag ka lang sa kanila dahil siguro yun nga sa tatlo na sinabi mo. So, sa second interview, ano naman yung mga question na natanong sa'yo? Ano na yung feelings mo, nararamdaman mo that time nung natanong ka na o napapunta ka na doon sa sinabi sa'yo ng immigration officer na isang nag-interview sa'yo? Ayun, mas kinabahan ako sa second interview kasi may chance na ma-offload talaga ako. Tapos, pero syempre, dapat confident ka pa rin, then consistent ka pa rin sa mga sasagot mo. Ang tinanong sa akin, katulad lang din ng in-interview sa akin ng first officer. Then may mga add-ons lang siya, like kung anong trabaho ng kuya mo sa Canada, kung anong address niya doon, kung sino ang kasama niya sa Canada, kung may anak ba siya, may asawa ba siya, anong pangalan, tapos anong pangalan ng mga kapatid mo, tapos kailan kayo huling nagkita. Tapos tinanong pa niya sa akin, bakit hindi mo kasama yung mother mo since birthday ng kuya mo? Sabi ko po,
medyo may edad na po kasi si mama. So since winter doon, mahirapan po siyang pumunta sa Canada. Hindi niya po kakayanin. Yun yung sinabi ko. Tapos, siyempre, second interview ka, napagdaanan mo na lahat ng mga question, nasagot mo na ng tama. Sa 3 baon-baon mo, prepared, confident, and consistent. Sa 3 yun, nagamit mo na yun. And ano naman yung ginawa nung immigration officer? Siyempre, kabado ka nun. Ano na yung ginawa niyang process sa'yo pagkatapos nyo mag-usap? Pagtapos namin mag-usap, pinag-antay niya ako ng halos 30 minutes din. Then sabi niya, i-scan niya lang yung mga documents na dala-dala ko for records daw nila. Then pinabalik ako dun sa first immigration officer. Pagdating ko dun sa first immigration officer, tinatakan niya yung papel na dala ko. Then pinabalik niya sa akin sa second officer. Tapos bumalik uli ako ng first officer. Yun na, in-stamp na yung yung passport ko, saka pinicturean na ako. Then diretso na ako sa security. So, welcome to Canada na yun, pagka ganun, di ba? Okay. So, ito na guys. Papasok na siya ng Canada. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, just share lang po. Nag-layover siya sa Korea. And then, from Korea, nag-travel siya papuntang Toronto Pearson. And then, dun siya na interview na papasok dito sa Canada. Ano naman yung mga question? Ang tanong ng Canadian officer sa'yo, immigration officer sa'yo, papasok ka ng Canada. Bali, ang naging tanong sa akin, wala, hindi wala ako tinanong. Ang nangyari lang, pagdating ko doon, in-scan yung passport ko, then naka-advance declared na kasi ako sa arrive ka ng mga dala-dala ko sa bagahe ko. Tapos diretso dun sa isang officer, di ko alam na immigration na pala yon. Tapos chinikan niya lang yung papel na naka-print. Diretso na, pinalabas na ako. Yun lang, napaka-smooth lang na pagdating ko dito sa Canada. Ayos, di ba? Napakabilis, ganun lang. Wala masyadong question. Kapag haharap kayo sa immigration officer, yun nga, yung 3 sinabi ko kanina. Prepared, confident, and consistent ka dapat sa mga tanong. Then, isang tanong, isang sagot lang. Then, bago ka umalis, check mo yung mga details ng documents mo. Like, yung address ng pupuntahan mo. Kasi, possible, itatanong talaga siya kung kailan yung balik mo dito sa Pilipinas. Tapos, advice ko lang, kung kakabahan kayo, wag mo papakita sa officer. Kasi ako kinakabahan ako pero nakangiti naman ako sa kanila kada sa. Yari, ganito guys, oh. Ngiti kayo ganyan, tayo rin nanginginig. Wag ganun guys. Kapag nakaharap kayo ng immigration officer, be confident lang guys. Be confident. Siyempre hindi natin maiwasan yan. Tao lang tayo. Hindi natin maiwasan kabahan, lalo na pag first time traveler. Hindi mo maiwasan yan. Pero kailangan lang, siyempre, pray lang. Pray tayo to God. Dasal lang. Tapos, lahat naman niya malalampasan mo. Pag nalampasan mo na, hindi magiging masaya na tayo lahat, diba? And that's it for today's video, guys. I hope you find this video helpful para sa mga kababayan natin na papunta ng ibang bansa o papunta specifically dito sa kabansang Canada, guys. Nakatulong sa inyo itong video na to para mabigyan kayo ng tips, guide, and magkaroon kayo ng hint sa mga question ng immigration officer papunta dito sa bansang Canada, guys. And dito ko na lang tatapusin ang video natin na to, guys. And I hope you give this video a like, comment down below, click the notification bell para sa mga susunod na video natin is lagi kayong updated. So I hope to see you guys all soon. Have a good one.